Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos, isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos magpakita ni Jesus sa mga tao sa sanlibutan na siyang ipinagdiwang natin noong linggo, review ulit. Ano nga ang tawag ng pagdiriwang natin noong linggo? Hindi. Kermel, ano? Araw-araw nagsisimba, araw-araw ko ito sinasabi. Epipania. Ulit. Epiphany, ang pagpapakita ng Panginoon sa tao. Matapos nating ipagdiwang yon, re-reviewin na naman kita ha. Matapos nating ipagdiwang yon, nitong buong linggo, simula Lunes, ay nagpapakilala ang Diyos. Nagpapakilala kung sino si Jesus. Madali nating sabihin si Jesus ay Diyos. Madali nating sabihin ang pangalang Jesus. Pero kilala ba natin si Jesus? Iyan ang magandang tanong. Kaya nga simula Lunes hanggang sa araw na ito, araw-araw nagpapakilala si Jesus. Araw-araw. At ngayon, nagpapakilala muli si Jesus sa pamamagitan ng kasulatan. Ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Hindi ba, nung Lunes hanggang kahapon, matapos maraming ipakita si Jesus na kababalaghan. Ano yung kababalaghang na ipakita niya? Tingnan mo na ito, mga to. Araw-araw nagsisimba. Ano? Yung una, anong ginawa? Nagpagaling ng mga may sakit. Di ba nung Lunes, pumunta siya sa sinagoga, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, at nagpalayas ng mga demonyo.
O, nung Martes, anong ginawa? Nagparami ng tinapay at isda. Pinakain ang ilan? 5,000. O, di ba? Hindi pa ba kababalaghan yon? Hindi pa ba milagro yon? At kahapon, ano ang ginawa niya? Lumakad. Saan? Sa ibabaw ng tubig. Di ba? Pag nakakita ka ng mga ganyang kababalaghang ginagawa, anong may isip mo? Matatakot. O, totoo naman, no? Ano ba yun? Sino ba yun? No? Kaya nga, yung mga alagad, kahapon, natakot. Akala nila, multo. Kaya naman, ituloy natin ang kwento. Ngayon, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili, hindi dahil sa kanyang mga nagawa, kundi dahil sa sinasabi ng kasulatan. Sa Ebanghelyo, nangaral si Jesus sa templo at bumasa ng kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binasa niya ang kasulatan tungkol sa Mesiyas. At ayon sa kasulatan, ang Mesiyas ay tagapaghatid ng mabuting balita. Ang sabi pa, sinugo upang palayain ang mga bilanggo. Ano pa? Sabi, ibabalik niya ang paningin ng mga bulag. Bibigyan ng ginhawa ang mga api at ipapahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Yan ang isang Mesiyas. Ganyan ang Mesiyas. At matapos niyang basahin ang kasulatan, binalumbon niya ito, ibinigay sa tagapaglingkod ng sinagoga, at sinabi na isa katuparan na ang bahagi ng kasulatang ito. Para bang sinasabi ni Jesus, ngayon nakilala na ninyo ako ayon sa sinasabi ng kasulatan. Si Jesus, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, hindi lang dahil sa kanyang mga nagawa, kundi dahil sa sinabi ng kasulatan. Ito yung magandang pagtuunan ng pagninilay natin sa araw na ito, lalo na ngayong bagong taon. Paano ko ipinapakilala ang aking sarili? Yon. Nitong mga nakalipas na araw, si Jesus ang nagpakilala. Ngayon, paano mo ipapakilala ang iyong sarili? Yan ang magandang tanong. Pero bago mo simulan ang pagpapakilala sa iyong sarili, maganda ring tanungin, paano ka nakilala ng tao? Hello? Paano kayo nakilala sa barangay ninyo, ng mga kapitbahay ninyo, ng inyong magulang, ng inyong mga anak? Paano ka nakilala ng iyong kamag-anak, ng kapitbahay, ng iyong kaibigan? Marami sa atin, iba-iba. Iba ang pagkakilala ng nanay, iba ang pagkakilala ng kaibigan. Tama ba? Kaya nagugulat yung nanay eh. Minsan, sa kaibigan, ang galing-galing ng anak. Tama? Oo, galing. Pero sa bahay, tamad. Sa bahay, hindi mautusan. Pero pag kaibigan, konting kalabit lang, andyan na agad. Konting text lang, ando na agad. Hello? Tama ba yon? Ganyan, di ba? Yung iba naman, iba ang pakilala. Sa social media, wow, ang ganda ng buhay. No? Travel ng travel. Ang ganda, posing dito, posing doon. Pero sa barangay, palautang. Ayun. No? Kaya pala, ang ganda ng buhay sa social media, iniutang. Ayaw magbayad. May kilala ba kayong ganon? Marami sa atin ganon. Iba ang pagkakakilala ng tao. Iba ang pagkakakilala
Depende sa lugar. Sa eskwelahan, tahimik. Pag klase, hindi nagsasalita. Pero paglabas ng klase, sa kantin, napakalakas ng boses. Bida-bida. Ba't ganun? No? May kilala ba kayong ganong estudyante? 'Di ba? Ba't iba? Ibang sinasabi, iba sa ginagawa. Kaya nga magandang basihan, walang iba kundi ang kasulatan. Kung meron tayong gustong ipakilala sa tao, walang iba kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Maganda yung sinasabi ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. Ano sabi niya? Ang napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Bakit? Kung sinasabi niyang iniibig niya ang Diyos. Yun ang maganda. Ngayong bagong taon, maging maibigin sa Diyos. Pero hindi ka pwedeng maging maibigin sa Diyos kung hindi ka marunong umibig ng kapwa. Kung hindi ka marunong magpatawad. Kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Kung hindi ka marunong umabot ng tao, paano ka iibig sa Diyos kung hindi ka marunong umibig sa kapwa? Ito yung magandang ipakilala natin sa iba, ang pagiging maibigin. Kung ang tao maibigin, sigurado lahat ng gagawin ay mabuti. Tama? Walang umiibig ng gumagawa ng masama. Walang umiibig na manloloko. Walang umiibig na nagsisinungaling. 'Di ba? Kapag ikaw ay umiibig, tapat ka lagi. Mabuti ka lagi. Maganda ang iyong hangarin. Ito yung maging magandang pagpapakilala natin sa ating kapwa. Si Jesus, isang Mesiyas, hindi lang dahil siya ay naghatid ng mabuting balita, kundi siya ang mabuting balita. Hindi lang dahil umiibig siya, kundi siya ang pag-ibig. At ito ang sinasabi ni San Juan sa unang pagbasa. Yung tugma ang nakikita sa kanyang ginagawa. Ang naririnig mula sa kanya at sinasabi tungkol sa Kanya. Ito ang hamon sa atin. Ang ipakilala ang sarili, tugma sa ating ipinakikita at ipinapakilala sa iba. Amen? Amen. Bukas po ng umaga, wala po muna tayong pansamantalang misa. No? Pansamantala lang po sapagkat tayo po ay mag-aabang sa pagdating ng Poong Jesus Nazareno at ang ating mahal na ina ay sasalubong sa Kanya. Sungaw po, pagbibigay daan po ito para po sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Ang misa po natin ay 6:00 ng gabi bukas. Para naman sa mga gustong tumutok at magsimba via online, no, para sa pagdiriwang ng banal na misa mamayang gabi ng 12:00 ng madaling araw, tumutok lang po sa TV Maria. No? Meron po tayong online mass doon para mapanood po ang misa kung hindi po kayo makakadalo sa Luneta Grandstand mamayang madaling araw. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.